Catherine POV. Thanks for arranging this meeting. You can expect me to respond to you as soon as possible. Nakipagkamay si Mr. Vale sa kamiting naming si Mr. Chu, kaibigan niya raw sa isang tao. Humingi siya ng tulong sa company namin for the generators. CEO raw kasi to isa sa mga sikat na gumagawa ng generators dito sa Philippines. Thanks also to your secretary. Gumawi ang tingin ni Mr. Chu sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Thank you for the time also, Mr. Chu. Nakipagkamay rin ako sa kanya. Lumaki ang mga mata ko nang akbayan ako ni Mr. Vale. She is the only child of the president of the company. I work for Mr. Chu. Naggulat ako sa kanyang sinabi. Sana hindi na lang niya sinabi. Nahiya tuloy ako. Saka, mas magaling na susunod na president ng company si Kuya Red. Oh, really? Nice to meet you interestingly. You would rather be a secretary than follow in the footsteps of the company owner. Manghang sabi ni Mr. Chu sa akin. Kumingimiti ako sa kanya. It's better to start at the bottom than at the top right away. At least, I can learn a lot. Sabi ko sa kanya. Tumango-tango siya sa aking sinabi. You're right, Miss Catherine, Mr. Chu. Sagot ko sa kanya. Oh, hey, my secretary will just email you, Miss Catherine. Nice to meet you all. You will be the first one to leave. Aniya sa amin at nauna nang lumabas sa restaurant kung saan kami nag-usap. Nakasunod na rin sa kanya ang sekretary niya. Nakahinga na ako na maluwag na mawala siya sa paningin ko. Pwede ka na mag-relax, Catherine. Napatingin ako kay Mr. Vale. Lumakad na rin siya palabas ng restaurant kaya sumunod na ako sa kanya. Napatingin ako sa wristwatch ko. Pasado 7:00 na ng gabi. Napahaba ang kwentuhan nila. Ang dami kasing sinabi ni Mr. Chu eh. Wala naman ng ambag sa meeting nila. Ihatid na lang kita sa inyo, Miss Catherine, if you don't mind. Napalingon ako kay Mr. Vale na abala sa kanyang paghit-hit ng yosing nasa labi niya. Tinanggal niya yon at binuga ang usok nito. No choice na ako kaya umuon na lang ako sa kanya. Okay po, Mr. Vale. Nahihiya akong sabi sa kanya. Sa kotse niya rin naman ako sumakay kanina eh, kaya siya rin dapat ang mag-uwi sa akin. Naging tahimik ang biyahe namin ni Mr. Vale. Nakabukas ng kaunti ang bintana sa gawin niya dahil naninigarilyo pa rin siya hanggang ngayon. Ngayon ko lang nalaman na marunong pala siya magyosi. May asma ka ba, Catherine? Pagtatanong niya sa akin, bumaga ulit siya ng usok galing sa bibig niya. Umiling ako sa kanya. Wala naman po, Mr. Vale. Sagot ko sa kanya. Drop that, Mr. Catherine. Wala na tayo sa company nyo. Tapos ng work time natin. Kaya Vale na lang kapag nasa labas na. Saad niya sa akin at sinara na niya ang bintana. Naging tahimik ulit ang biyahe namin hanggang makarating kami sa tapat ng bahay. Nagulat ako nang bumaba siya sa driver's seat at pinagbuksan niya ako. Nahihiyang ngumiti ako sa kanya. Salamat po, Vale. Salamat sa paghatid sa akin sa pag-uwi. Ingat po kayo, ah. Nagulat ako at hindi ko na natapos ang aking sasabihin na makitang natumba sa kalsada si Vale at hawak-hawak na niya ngayon ang kanyang pisngi niya. Napalingon ako sa aking gilid. Nakita ko roon ang galit na si Arcus. Aambahan pa sana niya ulit to pero pinigilan ko siya. Ano ba, Arcus? Sigaw ko sa kanya habang ang magkabilang braso niya. Nasasaktan si Kat. Hindi na ituloy ni Mr. Vale ang kanyang sasabihin nang sapakin ulit siya ni Arcus sa mukha niya. Arcus! Sigaw ko sa kanya at tinulak siya. Nakawala siya sa aking pagkakahawak. Mr. Vale? Tawag ko sa kanya at inalalayan siya makatayo. Ayos lang po ba kayo, Mr. Vale? Pagtatanong ko ulit sa kanya. Tumingin siya sa akin at gumiti. I'm good, Catherine. Medyo malakas manuntok ang boyfriend mo. Nakangising sabi niya sa akin habang pinupunasan niya ang kanyang bangas gamit ang kanyang pulsuhan. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi ko boyfriend ng isang to? Ex-boyfriend ko lang ang kumag na to. Gusto niyo po bang tumuli na muna sa amin, Mr. Vale? Sabi ko sa kanya. Umiling siya sa akin. No need na, Catherine. Thank you sa time mo. I need to go na rin.
Ngiting sabi niya sa akin at tinapik ang aking balikat. Sure po ba kayo, Mr. Ville? Nag-aalalang tanong ko pa rin sa kanya. Tumango lang siya sa akin. Of course. I'm 100% okay, Catherine. Ako na pong humihingi ng sorry sa kanya. Ingat po kayo sa pag-drive, Mr. Ville. Nakayo kong sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at in-start na niya ang kanyang kotse. Tumabi ako para makaalis na siya. Nakatingin lang ako sa kotse niya hanggang mawala to sa aking paningin. Huminga ako na malalim at masamang tiningnan ang lalaki na nuntok sa boss ko. Ano na naman bang pakulo yun, Arcus? Singhal ko sa kanya at lumapit pa ako sa kanyang harapan. Hindi siya makasagot sa aking tanong. Nakayuko lamang siya habang kitang-kita ko ang pagkakuyom ng kanyang mga kamao. Ano pa bang gusto mo, Arcus? Baka nakakalimutan mong wala nang tayo. Matagal na tayong tapos. Kaya kung ano man ang namamagitan sa amin ni Vale, wala ka na ron. Hindi ko na napigilang sigawan siya dahil sa ginawa niyang pagsuntok kay Mr. Vale. Umangat ang tingin ni Arcus sa akin. Nakita ko ang bulangkong mga mata niya habang nakatingin sa akin. Palihim akong napalunok dahil doon. Ngayon ko lang nakitang naging ganyan si Arcus. Ngayon ko lang siya nakitang nanuntok eh. Oo nga naman. Almost 2 years na ang nakararaan. Marami nagbabago. Isa na ako ron at isa na rin si Arcus doon. Tinapatan ko ang tingin niyang iyon. Hindi pwedeng matakot ako sa kanya. Umuwi ka na sa inyo, Arcus. Gabi na rin. Matulog ka na, may class ka pa bukas. Saad ko sa kanya. Hindi si Arcus gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Parang wala siyang narinig. Naghintay si Axel para sa'yo. Naghintay siya para sabay kayong kumain, Catherine. Napasinghap ako sa kanyang sinabi. Ilang oras naghintay ang anak natin sa'yo pero hindi ka pa rin dumadating. Hanggang nakatulog na lang siya habang hinihintay ka. Pinilit na lang siya ni Tita Carmel na kumain. Sinabayan lang namin siya. Lumihis ang tingin ko sa ibang bagay. Sinabi ko naman kanina, hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. We'd have a late lunch meeting at napatagal ang kwentuhan ni Mr. Ville at Mr. Chu. Saad ko sa kanya. I know! Yun ang sinabi ko kay Axel. Pero hinintay ka pa rin niya. Simula nag-work ka, naging limit ng oras niyo sa isa't isa, Catherine. Namimiss ka na rin ng anak natin. Napalunok ako sa aking narinig. Anak namin? Natawa na lang ako sa aking isipan. Matutulog na ako, Arcus. Matulog ka na rin. Yun ang sinabi ko sa kanya. Gusto kong ibahin ang topic namin. Alam ko namang wawala na ako ng oras para kay Axel eh. Pero para sa kanya din naman tong ginagawa kong pagtatrabaho. 1 linggo na lang, birthday na ng anak natin, Catherine. Baka pati yun makalimutan mo? Huling sabi ni Arcus sa akin at nakita ko na lamang ang papalayo niyang bulto. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay hanggang makarating ako sa room namin ni Axel. Nilapag ko ang shoulder bag ko sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng big boy ko. Sorry, big boy. Promise, babawi si Mommy, okay? Mahinang sabi ko sa kanya at hinalikan ang tuktok na kanyang ulo. Inayos ko rin ang kumutiyang Spider-Man din. Bagong isang ito, mukhang bigay na naman ni Arcus. Gagawin na sana ako sa bathroom na makita ang isang picture frame na nakasabit sa wall namin. Picture nilang dalawa ni Arcus. Masaya sila sa picture na ito. Ganun lang din ang pagkagulat ko na makita ang picture namin ni Arcus. Ilang taon nang nakararaan. Ito ang picture na nanonood kami ng fireworks display. Napangiti na lang ako ng mapait. Mukhang hindi na kasi mauulit ang ganitong pangyayari. Kahit gustuhin ko man, wala na rin naman mangyayari. Matagal na kaming tapos. Thank you sa paghatid, Vale. Pasasalamat ko sa aking boss. Walang anuman, Catherine. Maraming salamat din. Masayang sabi niya sa akin. Kumaway ako sa kanya hanggang mawala sa akin paningin ang kotse niya. Sa wakas, weekends na bukas. Lumapit na ako sa gate namin at bubuksan ko na sana ang gate na may magsalita sa gilid ko. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na, Catherine? Kanina ka pa hinihintay ng anak natin.
Napalingon ako sa kanya. Nakita ko ang suot ni Arcus sa damit na may design na Spider-Man. Sinunod niya lahat ng gusto ni Axel. May meeting kami kanina. Mas nauna lang nakauwi sila Kuya Red kaysa sa amin. Sagot ko sa kanya. Binuksan ko ang gate ng bahay pero hinila niya ako papunta sa kanya. Halos masubsob ako sa kanyang katawan. Nagulat ako sa kanyang ginawa na halos di ako nakapag-isip ng tama. Arcus! Tawag ko sa kanyang pangalan at inaalis ko ang kanyang pagkakayakap sa akin. Pero malakas siya kumpara sa akin. Please let's do everything right, Catherine, para sa anak natin. Pakiusap ni Arcus sa akin. Nagulat ako sa kanyang sinabit na tawa ko sa aking narinig mula sa kanya. Para sa anak natin, Arcus? Para lang sa anak natin, sa pagitan na meron tayong dalawa? Matagal nang tapos ang lahat ng meron tayo. Tinanggal ko ang pagkakayakap sa akin. Kaya nagkikita tayo dahil kay Axel, hindi dahil okay tayong dalawa. May buhay na ako, may buhay ka rin. Mahiya ka naman kay Ellen? Huwag mong gawin sa kanyang ginawa mo sa akin. Seryosong sabi ko sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin at baka sa mga mata niya ang gulat sa aking sinabi. Diba ikaw ang tumapos sa ating dalawa? Ikaw ang unang kumalas, Catherine. Mahinang sabi ni Arcus sa akin pero sapat na para marinig ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi pero di ko pinahalata yun sa kanya. Oo nga naman, ako ang unang tumapos sa relasyong meron kaming dalawa. Ako ang tumapos sa pagitan natin. Oo, ako. Pero ang tumapos sa relasyong meron tayo sa anak natin ay ikaw, Arcus. Ikaw ang unang sumuko. Ikaw ang unang nagdudang anak mo ang dinadala ko. Ikaw yun, Arcus. Saad ko sa kanya. Tumalikod ako sa kanya. Ayoko makita yung mukha niya. Handa na akong sabihin ang lahat sa'yo. Maging ang tungkol sa sakit ko. Pero ikaw nang tumalikod sa akin. Ikaw nang kusang bumitaw ng ilang porsyentong meron ako noon. Huminga ako na malalim na maalala yon. Handa kitang bitawan kahit masakit para sa akin. Dahil may 80% lang ako para maging successful ang operation ko. Ikaw ang iniisip ko noon. Paano kung hindi ako makasurvive? Paano ka? May iwan kita sa dulo. May iwan ka malungkot at yun ang ayokong isipin. Kaya tinago kong lahat-lahat sa'yo. Pinahid ko ang luhang tumulo sa kanang pisngi. Handa na akong sabihin sa'yo lahat-lahat na malalaman kung buntis ako sa'yo. Napatingala ko dahil hindi ko na kaya. Naging sunod-sunod na ang pagtulo ng aking luha. Pero pinutok mo yung babo sa nasa isip ko. Ikaw mismong bumutas nun at nagtapos sa iniisip ko kasama ka. Kasamang batang lumalaki sa akin sinapupunan. Napasinghap ako dahil bumabalik lahat ng sakit na naranasan ko noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Arcus. May sakit ako noon. At may chance na maging stage 2, pero di ko pwedeng pabayaan yung batang lumalaki sa loob ko. Mamamatay siya kapag nagpa-chemotherapy ako. At maging ang iniinom kong gamot hindi na rin pwede. Wala na akong maisip kundi gawin ang surgery na yon. Kahit sobrang baba ng chance ko mabuhay. At maging successful ang operation sa akin. Nakipagsapalaran na ako kay Tadhana. Kapag namatay ako, at least, buhay ang baby sa loob ko. Or worse, pareho kaming mamamatay. Nakipagpatentero na ako kay kamatayan. Pinunasan ko ng luhang patuloy na ring tumutulo sa magkabilang pisngi ko. Buti na lang, nanalo ako sa pakikipaglaro ko kay kamatayan. Buhay ako at buhay ang baby sa akin. Nabuhay ako, di dahil para sa'yo, kundi sa mga taong ayaw ako mawala at lalong-lalo sa baby ko. Humarap ako sa kanya. Kaya wag mo sabihin sa akin ako yung unang bumitaw. Dahil ikaw pumutol sa lahat ng pag-asang meron ako, Arcus. Wala na akong pake kung makita ni Arcus kung umiyak. Kung nag-uumpisa na mamugto ang aking mga mata, wala na akong pake. Dahil sa wakas, sasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Catherine, may hinang tawag ni Arcus sa aking pangalan. Nakita kong humakbang siya palapit sa akin pero pinatigil ko siya. Tama na, Arcus. Tama na.
Tigil na! Tapos na meron tayong dalawa. Ayoko ng awa mo dahil sa mga pinagdaanan ko. Hindi ko kailangan ng awa mula sa'yo. Hindi ko kailangan. Huling sabi ko sa kanya at pumasok na ng tuluyan sa bahay. Hindi ko napigilang humagulhol sa likod ng gate. Sobrang sakit ng dibdib ko at halos di na ako makahinga dahil naalala ko na naman ang lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng mga sakit na binitawan niya sa akin. Lahat-lahat ibumabalik sa aking alaala. Napabaling ako na may mag-abot sa aking isang lalagyan ng tissue. Wipe your tears, Catherine. Hindi pwedeng makita yan ni Axel. Huwag mo nang isipin ang nakaraan mo. Maayos ka na. Maayos na kayong dalawa ni Axel. Malakas na hindi katulad nung una kitang nakita. Napaangat ang aking tingin at nakita ko si Kuya Red na malaking ngiti ang binigay sa akin. Kinuha ko ang tissue sa kanya at saka suminga roon. Narinig mo lahat, Kuya Red? Pagtatanong kong lahat na matapos kong isingal lahat ng sipon ko. Tumango siya sa akin. Simula sa umpisa, Catherine. Pinantayan niya ang aking pagkakaupo. Why not na mag-usap kayo ng masinsinan? Yung usap talaga, Catherine. Kasi kung uungkatin niyo ang pas niyo, di kayo magkakaintindihan talaga. Pareho kayong may mali ayon sa akin narinig. Kailangan niyo mag-move on forward pareho. Ani niya sa akin at tinapik ang aking braso at lumakad na papasok sa sala. Move forward? Mami, sabi ni Dada pasyal daw po tayo. Nakita ko ang anak ko na masayang nakatingin sa akin. Mami, wake up na po. Malambing na sabi ni Axel. Nakatingin lang ako sa kanya at napangiti dahil kamukhang kamukha niya talaga ang daddy niya. Lalo na nung mga bata pa kami. Mami, wake up na! Mami, it's 8:30 na po. Tinapik niya ang aking muka at tinuro ang digital alarm clock namin na nasa side table. Mami is awake now, big boy. Nakangiting saad ko sa kanya at pinupog ng halik ang kanyang pisngi. Yehey! Mami is awake na! Dada will be happy. Masayang sabi niya sa akin at tumalon-talon pa dahil sa tuwa. Mukhang kanina niya pa akong ginigising. Umupo ako sa gilid ng kama at in-stretch ang aking dalawang kamay. I will tell Dada that you're now awake. Ligo na po ha? Saad niya sa akin at agad na lumabas sa room. Napayuko ako habang iniisip ko nangyari kagabi. Move forward ha? Sinunod ko ang utos ng anak ko. Naligo na nga ako. Weekends ngayon at gusto ko maging masaya si Axel. Nagsuot lang ako ng casual attire ko, isang black jeans at white shirt na may design na favorite anime ko sa Doraemon at nagsuot ako ng white sneakers. Ayoko magsuot ng heels, kawawa na ngayon pa ako tuwing weekdays eh. Pagpapahingahin ko naman. Dada, Mommy is here na! Masayang sabi ng anak ko na makita niya akong pababa sa hagdan. Muntik na akong mahulog na makita kong suot ni Arcus. Naka-black shirt siya at may design ng damit niyang Doraemon din. Pero words ang nakalagay roon. Wow! Mama Lola, same sila ng shirt! Naturang sabi sa amin ni Axel. Parang gusto ko magpalit ng damit. Bakit ngayon pa kami nagkaparehas ng susuotin? Hindi tuloy ako makatingin sa kanya. Baka akalain ni Arcus nagtanong ako sa anak namin kung anong suot niya. Tita, alis na po kami. Narinig kong paalam ni Arcus kay Mami. Babay Mama Lola, dalhan po kita pasalubong. Masayang sabi niya kay Mami. Maraming pasalubong apo ha? Siyang sabi naman ni Mami kay Axel. Tumango naman ang huli sa lola niya. Mami, alis na po kami. Paalam ko rin kay Mami. Umiti siya sa akin. Enjoy princess, okay? Sabay hinalikan niya ako sa aking noo. Hindi pa rin niya nakakalimutan ng ganitong paraan. Pinagbuksan ako ni Arcos ang pinto sa passenger seat at pagkatapos ay pinuntahan naman niya si Axel para i-seatbelt ang isang ito. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Gusto ko man magtanong pero nahihiya akong sumawat sa usapan ni na Arcos at Axel. Nag-uusap sila tungkol sa Spider-Man at Batman. Wala akong maintindihan sa sinasabi nilang dalawa. Pasimpli akong tumingin sa aking katabi. Hindi ko alam na may ganitong side si Arcus.
2 hours ang naging biyahe namin at nakita ko nasa Enchanted Kingdom kami. Tuwang-tuwa ang dalawang naglalakad papasok sa Enchanted Kingdom. Tapos heto ko, nasa gilid nila at pilit na tinatago ang design sa damit ko. Ang daming tao, Dada. Sakay po tayo ron? Nakita kong itinuturo ni Axel. Isang malaking bangka na pabalik-balik ang pagsaswing pero pataas sa pataas ito. Napalunok na lamang ako nang sumigaw ang ilang sakay roon. Huwag doon! Napakapit ako sa braso ni Arcus dahil namumutla na yata ako habang nakatingin pa rin sa rides na yon. Huwag doon, Axel. Hindi ka pa pwede ron sa gundong ride. Why not? The carousel na lang sakyan natin. Yun no? Napatingin ako sa tinuro ni Arcus. Merry-go-round. Makukulay ang mga kabayong nandoon. Safe ang rides na yun para sa akin. Dada, hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nila. Pero nakatingin pa rin ako roon sa tinuro ni Arcus. Okay po, Dada. Mami, come on, sakay tayo sa carousel. Yayang sabi sa akin ni Axel kaya tumango ako sa kanya. Ako yata mag-e-enjoy rito sa rides na to. Paikot-ikot lamang to, pero hindi naman siya nakakahilo. Ang tumataas at baba pa rin ang kabayong sinakyan ko. Sa isang kabayo naman ay nandoon sina Arcus at Axel. Natapos ang rides namin. Gusto ko pa nga umulit pero sumakay sila sa pambatang roller coaster. Hindi na ako sumama. Baka masuka lang ako. Pinanood ko na lang silang dalawa at hindi ko napigilang kuhanan sila ng picture. Napangiti na lamang ako sa picture nilang dalawa. Okay, Kuya Red. Gagawin ko sinabi mong move forward. Pareho naming itatama ang lahat sa panahon na ito. Hindi lang para sa anak namin, pati sa sarili namin. Mami, napangiti ako sa puntong ito. Tunay na ngiti ang naibigay ko sa kanilang dalawa. Mahal ko pa rin si Arcus. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.